Hello Updaters and happy holidays and welcome to another episode of Updated with Nelson Canlas. Alam niyo po, ang dami nating nakatsikahan this 2024 and bago matapos ang taon, balikan naman natin ang ilan sa mga nagpakilig sa atin at nagpa-excite sa mga batang 80s at 90s. Ikinwento ng Maka star na si Romnick Sarmenta ang life-changing at formative experiences niya sa That's Entertainment. Oo, yun yung variety show sa hapon na papanoorin mo every day of the week from Mondays to Fridays, yung iba't ibang grupo, and then Saturdays all together kami. Anong nami-miss mo sa time na yon? I think it's fair to say na isa sa pinakamamimiss mo as a member of That's Entertainment is the rest of the guys. You know, the guys you spend your days with. Kasi hindi pwedeng hindi kayo maging close sa isang araw. Originally, I was with Friday group. And then, when the reshuffle happened, napadpad ako ng Wednesday. And most of us were reshuffled. So, kahit pa paano, we all have two sets of families. No? The people we originally started with and then the people we ended up with. At sila yung mga nakasama namin ng madalas at matagal sa mga production numbers. So, nandyan yung, syempre, pag production numbers, meron kayong at least 2 araw ng rehearsal. So, nandyan yung nagkakakilalanan kayo ng ugali, magkakasama kayo sa mga provincial shows, magkakasharean kayo ng mga personal experiences or personal struggles kung meron man. And then you build friendships. And sometimes sa industriyang to, parang mas yun yung mahalagang experience eh. Yung totoong friendship within the workspace. Kasi alam mo naman, sa trabahong to, it's very difficult to make and keep friends. Totoo yan. I mean, yung really totoo, good no? Ibang-iba na yun, no? As compared to now. Oo. I think, I always say this when people ask me, ano yung kaibahan ng mga teenagers noon at teenagers ngayon? We enjoyed being teenagers. Kasi, you know, I have to give all the credit to Kuya Germs. I'm sure at the back of his head, he wanted to keep everyone from vices. He wanted to keep everyone from making unnecessary mistakes. He wanted everyone to feel their age at hindi magmadali sa buhay. That's why he decided, gawin kong visit yung mga batang to. Sa loob ng araw nila, nandyan yung magbabasa sila ng spiel, gagawa sila ng update news report, magdadrama sila ng konti, kunyari, parang workshop on air. Nandyan yung pakakantahin kami, pasasayawin kami. Tapos para hindi sila tumetenga pag wala sila sa araw nila, may competition sa Sabado para nagre-rehearse sila at least twice a week. No? And they spend more time being productive. I think that, yes, it made us very busy and medyo nakakapagod at times, lalo na pag malapit na yung anniversary kasi iba pa yung anniversary presentation, iba pa yung numbers na kailangan mo i-present. Pero at the same time, it removed you from unnecessary worry. Ang kailangan mo lang intindihin kung anong hinihiling sa'yo at anong pinapagawa sa'yo. At kadalasan yung pinapagawa sa'yo, nakakatulong sa pangangatawan mo, nakakatulong sa pag-iisip mo dahil ang iniisip mo lang sayaw, iniisip mo lang kanta, iniisip mo lang costume. Hindi ka kailangan mag-isip ng malalim na bagay. So, you actually are enjoying things that you should be enjoying at your age. Importante yun. Importante yun eh. Importante yun. Kasi mga bata ngayon, parang minsan iniisip ko, pag may napapanood ako sa TV, parang ilang taon na kaya itong taong to? Kasi ang mature ng mga roles, ang mature ng mga problemang kinasasangkutan o kinaharap nila. And for me, parang minsan ang worry ko as a parent, baka isipin ng mga anak mo, dapat pag ganitong edad, yun na kagad ang iniisip mo, yun na kagad ang kinakaharap mo. Hindi naman dapat, di ba? You should enjoy growing up. You should enjoy your years. You should enjoy your youth. Kung magkaibigan naman tayo, may tatanong ako sa iyo. Ito, Sure. wag ka ma-offend, itatanong ko lang. Kasi Hindi ako syempre, ma-offend. 'di ba, nadala na ako eh. Ang dami-dami kong pinaniwala ang mga showbiz magazine nung bata ako eh. Pero totoo, naging kayo ba ni Cheryl noon, nung time na 'yon? Ano ba tamang sagot, Cheryl? Hindi ko kasi alam kung inamin niya ever. Hindi.
Hindi kasi, matagal kaming magka-love team, no? I think it started, magka-love team kami, 17 pa lang ako eh. Mag-18 pa lang ako noon eh. Nang magsimula Sobrang yung love bagets, team no? namin. Sobrang bagets bata. ninyong And dalawa. she's 2 years younger than me. So, 15 pa lang siya. So, kung iniisip ng mga tao, naging sila pa. Sa kung ano man po ang abot kaya nung ganung klaseng pag-iisip mula 15, 17. Tapos umabot ako ng 18, 19. So siya umabot ng mga 17. Parang naging kami. Siguro dahil we were always together. Every day. Merong ang tawag natin doon, di ba? MU. Oh, parang ganun. But we were also very young. So hindi mo masabi na seryoso ba yun o hindi. Hindi mo rin pwedeng sabihin hindi naman siya seryoso. Kasi we were together. We were not trying to play with each other's feelings. I think it's fair to say na the being together every day made us fond of each other and we found it easier to relate to each other. Pero to call it a relationship, I think masyado kaming bata din. Parang 2018, magkakaroon kayong reunion project daw. No, there was someone, I'm sorry, no offense, man. There was someone trying to pitch it. Kaya lang, at that time, in 2018, I was doing Halik with ABS-CBN. So, nung pinipitch nila, meron kaming pelikula gusto namin kayo pagsamahin. Sabi ko, pasensya na po, meron akong existing series and I'm under contract for this series. Sabi ko, kasi per program naman ako, hindi naman ako exclusive. So, hindi ko siya pwedeng gawin. And then, it sounded lang na parang, to me, I'm not saying that's what they meant, pero it sounded lang na parang, hindi, kailangan nyo to, balik tambalan nyo to, ganyan. Sabi ko, sorry, kasi may trabaho akong ginagawa. And hindi... Sorry natawa ko dun sa Parang, diba? parang ito na yung babalik na kayo sa showbiz, ha? May trabaho nga ako ngayon. Parang babalik sa showbiz. Exactly, yun din yung naramdaman ko. So sabi ko, teka muna, hindi mo ako naintindihan. May ginagawa akong trabaho. Sabi ko gano'n. And they were just trying so hard to sell the idea na babalik sa love team. Sabi ko, excuse me, 5 na po ang anak ko, hindi na po ako pang love team. Sabi ko gano'n. Parang hindi po karapat-dapat at hindi magandang tingnan. Pag love team ako, yung 5 na ang anak ko, di ba? So, at that time, sorry I mean, I know, hindi ako dapat tumawa, pero no, but the idea is very it's really funny, di ba? Right? Like, it's really funny na parang pitchan ka ng ng ka-love team. Hello? Dude, if you talked about the story, kasi sa akin palagi, it's the merit of the story, di ba? Yung kung pinag-usapan natin kung gaano kaganda yung kwento, I would have considered. Pero ang pinag-usapan kasi kung paano i-market and paano magda-drum beat and gagamitin yung love team. I was like, with all due respect, sabi ko, Cheryl has earned the right to be billed with anyone, sabi ko. And I'd like to think, sabi ko, na ikaw din. After all these years, ako din, I have earned that right to be billed with anyone. Sabi ko, so don't make it sound as if kailangan namin yung isa't isa para sumikat ulit. Kasi kung ang sinasabi niya para sumikat kami ulit, hindi naman yun yung habol ko. Sabi ko, and I'm sure hindi yun yung habol niya. Siyempre, hiningan din namin ng reaksyon ang ka-love team noon ni Romnick at miyembro ng Triplets, walang iba kundi si Miss Cheryl Cruz. Okay, recently naging guest namin si Romnick Sarmenta dito sa Updated with Nelson Canlas at tinanong namin siya kung naging kayo ba before. Okay, ipinapasa niya sa iyo ang sagot. Sabi niya, naku, tanongin niyo si Cheryl. Ang sabi niya, we became fond of each other. Let's just leave it at that. Ganon. Yung fondness namin sa isa't isa. Pag madalas kayong magkasama, you get fond of each other. But at the same time, I was very, very young. So,
I was only 15, 16 when we started becoming love team sa Seiko Films. So marami kaming ginawang mga pelikula, and since kami na lagi yung magkasama doon, we grew fond of each other. So puppy love, ganon. Siguro ganon. Siguro ganon Mm. maituturing yun. Oo, kasi For me, it wasn't really a serious kind of relationship, but it was something that I cherished and something na until now I am grateful for. Kasi nga, kung hindi dahil doon sa love team namin, wala kami dito sa aming kinalalagyan. oo. Pero alam mo, ang sinabi niya sa akin, ang kwento niya sa akin, ilag siya sa'yo at first. Kasi you came from, kumbaga, yung showbiz royalty ka eh. Until now naman, ilag naman talaga mga ano sa akin eh. ganun pa rin naman halos lahat. Siguro yun din yung kanyang curiosity niya sa akin. How normal am I a person? That's why siguro that was one of his curiosities. Bakit biglang naging interesado siya to know more about me. So that's how it was. We grew fond of each other. Every day that we worked with each other, we look forward to that day that we work with each other kasi we get to know about each other more. Che, knowing that you came from a showbiz family or a showbiz clan, was it easy for you to get into showbiz or was it hard for you? Kasi knowing na may expectations eh. Siguro I was lucky enough, to have the pedigree, and I was also lucky enough to have okay looks. Alam mo yung ibig sabihin? Because other people will say na probably from 1 to 10, you're just average, di ba yung ganyan? Or you're a 7, a 6, yung ganyan. Pero doon po sa nagpapasalamat ako na kahit papano, meron akong talentong nakuha, maski papano, at a very early age. Kasi without the talent or that God-given talent na binigay sa akin nung nandun sa itaas, through my parents, through my pedigree, hindi ko yun mairaraos, hindi ko yun maipapasa. Yun yung sa akin. Kasi, di ba, Nelson, let's just face it, a lot of people nowadays, they have looks, or they have the build, the figure, but pagdating sa talent, medyo tagilid, di ba yung ganyan? True. So, doon na lang, nagpapasalamat ako na kahit papano, nabigyan ako nun. Nabigyan ako nun, at naipakita ko dun sa mga taong kailangan kong ipakita, like when I was given the chance to actually do an audition, a live audition for Cheng Mulak, the dad of Aga, kasi my dad used to work for the Mulak sa Wonder Films. So when they went to my house, sabi ng Tita Cheng, di ba meron kang daughter na parang kasing edad ni Nino? Ba't hindi mo siya pag-auditionin ngayon dito sa akin? Sabi niya gano'n. So nag-audition ako sa kanya sa garden, sa bahay namin sa Valle Verde. Tapos Instant audition. Oo. So, di ba, yung live audition sa bahay namin. Tapos after nagkaroon na ng partner si Onin sa Pepeng Kulisa at sa Aginet ni Pepe na movie. So, siya yung aking unang-unang partner sa pelikula, Nelson. Si Ninyong Mulak. And I'm very grateful to the Mulaks because they were the ones who gave me the chance to be an actress at the age of 4. Kung ikaw yung tatanungin, how would you compare yung showbiz noon sa showbiz ngayon? Well, ngayon, showbiz is still showbiz, di ba? It's just that I'm very glad to be part of the golden age of showbiz because naabutan ko pa yung films na pinagkakaguluhan. Yung films ko na ginawa na pinagkakaguluhan on the first day showing. At saka yung pinapalabas talaga sa big screens, yun. Di ba? Yung mga movies pa nga dati, ang mga posters namin, pinipinta pa. Yung hindi nyo pa kamukha. Hindi pa namin kamukha. May mga magaganda. May mga hindi namin kamukha. Parang may mga times na, ay, hindi ako yan. Hindi ko kamukha. Okay. For the benefit of the Gen Zs na nakikinig, Yes. kasi nung 80s, wala pang tarpaulin. Yes, wala Lahat pang ng mga tarpaulin. malalaking billboards na yan,
pinipintura talaga, like painting talaga. So kung Ginagaya magaling yung yung poster. artist at tuwang-tuwa yung imahe mo, props doon sa artist na yan. Pero pag hindi, magtatago ako, sasabihin ko, hindi ako yun. Ganon. So, napakaswerte. Ayan, okay. Yan ang isa sa mga disadvantages, di ba? Dahil wala tayong tarpaulin. Another disadvantage during my time, although we have the golden era of movies, of films, wala kaming internet. Wala kaming internet, wala kaming mga smartphones. What we had were easy call, pagers, and pocket bell, at saka yung mabibigat na Motorola na phones. Yun yung mga meron kami. But then, during that time, I could say na sobrang buhay yung show business because there was never a month na zero ang paggawa ng proyekto ng mga Filipino filmmakers. From action, to sexy, to drama, to comedy, to sports, lahat yan meron kami. So, plus the ratio of foreign films na dumarating dito compared to the Filipino projects na nilalabas natin, mas marami tayong nilalabas na proyekto compared dun sa mga American movies or international films. So, the industry was striving. It was surviving. It was thriving. Yun yun. Lumaki rin sa limelight si Manilyn Reynes at nakita niya ang pagkakaiba ng showbiz noon at ngayon. Ibinahagi niya sa atin ang kanyang insights on being professional sa loob man o sa labas ng showbiz. Mane, yung of course, sabi nga natin, ibang-iba ang 80s dun sa ngayon, ano? Ikaw, kung tatanungin kita, ano-anong yung mga napansin mo na talagang sobrang iba? Noon kasi, mas may disiplina, unang-una. Noon, nagmamatter ang oras, kung kinakailangan mong dumating sa ganitong oras, dapat dumating ka on or before itong oras na ito. Noon, pinapahalagahan yung trabaho. Ika nga, di ba? Gawin natin maayos to. Kailangan natin, kunyari, sa acting. O gawin natin magandang acting natin. Sa singing, gawin natin maayos ang singing natin. Yung, kumbaga lahat pinag-iisipan. Yung lahat ng trabaho na gagawin, pinag-iisipan kasi importante yon. No? Hindi ko sinasabi ngayon na hindi na binibigyan ng importance ng ating mga kabataan, yung kanilang trabaho. Pero siguro, yun lang yung napupuna ko, yung bang parang yung disiplina, hindi gaanong ganun tulad ng disiplina noon. Pero, ang tingin ko kasi sa mga artista noon, yung multifaceted sila. Like, alam mo yung multi-talented, hindi lang maganda, merong, alam mo yung may talent. Pag pinakanta mo, magaling kumanta. Pag pinasayaw mo, nakakasayaw. Pag pinag-acting mo, alam mo yung nakakapag-deliver. Well, kaya ka nga artista kasi dapat marunong ka umarte, di ba? Di ba? Hindi lang yan nga sa beauty or hindi lang sa complexion, hindi lang sa pogi or gano'n. Kasi artista nga di ba? So, dapat marunong ka umarte. Nagkaroon ka ba ng mga incident na hindi mo talaga malilimutan na nairita ka because of a coworker or yung mga mga kapwa mo artista? Oo. Meron naman. Katulad yung nandun ka sa location and then nandun ka, kunyari ang call time mo ay 7 a.m., 8 a.m. Pag ganun, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero pagka ganun kasi, nandun na ako at least an hour or 30 minutes before. Kasi ang dahilan kasi dyan is, matraffic ka o hindi, at least nandun ka, around the area ka na, di ba? Pahinga ka lang sa sasakyan or kung saan ka man pupunta, basta kailangan alas 8 or alas 7, pag yun ang call time mo, nandun ka na, di ba? Hihintay ka na ron kasi yun ang call time mo. Tapos, isang oras, medyo, okay. Dumating ng 10 o'clock, medyo
Medyo ganun na. Umiba na yung timpla mo. Oo, di ba? Pero pati mga alas 11, iba na rin pati yung mo, di ba? Medyo may ibang hagod na. Yung, Oo. pag dumating na ang alas 12, nagkakalamig sigura mo. At saka, di ba, Oo. yung parang, saan na? Yung mga ganon. Yung importante kasi conscious ka dun sa time eh. Kasi yun ang call time mo eh. Di ba, Nelson, parang ang sarap na kapag nagtatrabaho ka and then happy kayong lahat, maaga kayong matatapos, pero alam mo na yung ginawa mong trabaho, de kalidad. Di ba ang sayo nun? Ang sarap nun. Mm. Kasi yung Mm. nagkairitahan pa kayo kasi na-late si ganito, hindi nakuha ni ganito yung dapat niyang gawin. Yung parang Yun na nga. ang gulo. Hindi alam mo, pero totoo yun ha. Nangyayari ho talaga yung mga ganon. Pero wala naman pong mga bagay na hindi naaayos. Ika nga. Yun naman ang importante ron. Pero totoo, kung sa totoong nangyayari, yes, nangyayari. Meron din dyan yung parang andun ka na sa set and then nag-break lang kayo, nag-lunch break, ganyan. Tapos you were hoping na pagkatapos ng isang oras na break na yon, syempre mag-resume na kayo, di ba? Mag-shoot na kayo. And hinihintay mo ngayon kasi ito yung sequence na kukunan eh. Umalis na pala. Star. Yung gano'n, ay, hindi ako na-inform. Teka muna, may inaway ka na ba because of that? Wala akong, kilala mo naman ako, Nelson. Oo, yun na nga eh. Kimin mo na lang. Parang gano'n. Yung ano na lang, parang dahil ikaw ang nakakaintindi, yun na nga sabi nga nila, alam mo, kasi sobrang bait ka, sobrang understanding ka. Pag ganun, dapat sasabihin mo rin sa kanila na ganito, ganito. Hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako ganun, oo. Meron lang akong napagsabihan before na sa sobrang bihira lang akong magsalita ng ganun. Meron lang ako nasabihan na, alam mo, magaling ka sana. Pero late ka lagi, hindi mo inaayos yung trabaho. Alam mo, siguro kasi, well, if you're going to look at the bright side of it, natulungan mo yung bata eh. Naturuan mo yung bata. 'Di ba? So ka-age ko siya eh, no? Ay, oh my gosh, totoo ba? Totoo. Pero, Huwag na natin bigyan ng clue, baka may lumabas pa. Pero matagal na yun. But anyway, oo. Pero, yun nga, unang-una, ayoko kasi ng nakakasakit ako. Ayoko na people would think na, ano pa naman to, kala mo alam lahat ng ginagawa. You know, things like that. So, kaya ako, mahilig lang akong mag-observe. Pero, hindi ko naman kino-confront. Yes. Diba? I guess siguro din mas less na nang baby yung mga manager dati. Kasi mga managers ngayon parang nakikita ko parang mas binibaby nila. I mean, hindi lahat mas binibaby nila yung mga alaga nila. Oo, totoo din yun. Hindi ka sinasabihan na, sige, okay, sige, 20 minutes pa. Or kaya 15, hindi. You have to be there ganitong time. Actually, hindi yan naituro sa akin ng unang-unang manager ko, pero alam mo kung kanino ko yan natutunan at nakuha dun sa lahat ng mga nakasama ko sa trabaho na seniors. Sila Mamino, Mami Glo, Romero. Dun ako na-expose eh. First movie ko kasi, To Mama with Love, introducing ako ron, di ba? So, galing akong Cebu eh. Di ba? So, parang ang magpapakitang gilas dito ang bata. Di ba? Yes. Oo. So, ando naman ako even before the call time, no? And then, napansin ko rin na sila, andun na, wala pang alas 7. No. At lagi nang ganun. Every time na may shoot kami, na magkakasama kami, ganun sila. So, parang, ako pa ba naman yung magpapalit? Sila nga, yung ganun. Mga superstar Diba? na ito, di ba? Oo, so nakakahiya talaga pag sila yung kasama mo at alam nila yung gagawin nila. Di ba parang nakakahiya naman kung tayo pa yung aaberya.